Grabe, naantok ako. 5 hours lang akong tulog ko. 5 hours kulang siya. Naalala ko nagtatrabaho ako eh. Pag ganitong antok na antok ako, talaga yung gawa ko. Kasi, straight yung kontrata ko na panggabi ako sa Taiwan. Nung time na yun, sa Taiwan, straight na panggabi. Eh di, pag kailangan kompleto yung tulog mo. Pag hindi siya kompleto yung tulog, talagang yung ginagawa mo, yung inspection, naglalaglagan yung mga IC. Yung nasa Korea naman ako, 1 week na pang gabi, 1 week na pang umaga. Tapos nung nagtatrabaho din ako dun sa Laguna, sa Amcor, sa P3, sa encoder ako doon sa ano. Panggabi rin ako. Diyos ko, lagi ako panggabi rin ako, panggabi, pang umaga. 1 week din at saka ano, 1 week din at saka 1 week na umaga, 1 week na panggabi. Yun, dito naman sa akin sa tindahan, doon, hindi ako pwedeng matulog. Kasi pag natulog ko, makikita ka naman ng mga amo mo, may mga camera eh, di kita ka. Eh di yun, dito sa aking sarili kong tindahan, pwede ako matulog kahit gustuhin ko. Kahit duty ako ng night shift, iidlip ako, walang boss, di ako yung boss. O, di ba? Kaya, yun, pag minsan umiidlip ako dito, pag bandang mga walang nabili. Pag talagang antok na antok ako, maganda yung tulog ko. Halimbawa, 8 hours talaga yung tulog ko. Kompleto yung tulog ko. Hindi ako inaantok. Noon, nung kabataan ko, hindi ako nagkakape. Gatas lang ako. Nagugulat ngayon mga kasama ko kasi ang laki nung gatas ko. Ang laki. Ang laki nung baso. Baso na pinagtitimplahan ko ng gatas. Natutuwa sila kasi ang laki-laki raw ng gatas na ano ko, ng lalagyan. Dito nung ako'y tumanda na, ayoko na ng gatas. Naalala ko nung tatrabaho ako sa pagkain, hindi ako masyadong makakain. Kasi pag may tinatapos ako, hindi ako makakain. Mabilisan ako. Pero hindi naman ako sanay na mabilisan. Minsan isang subo lang, 2 subo lang, papasok na ako sa loob. Oo. Eh dito kahit anong oras ako kumain. Ayun kanina pa ako kumakain, hindi ko pa naubos-ubos. 12:07 nung oras na ngayon. 12:56 na. So yan, kapag nung dito, pwede na ako matulog. Minsan nakakaidlip ako. Pero, nung nagtatrabaho ka, hindi ka pwedeng matulog. Kasi, may nakatingin nga ng mga camera. Hindi ka pwede na matulog. Kahit antok na antok ka na. Mahirap naman pag inaantok. Talaga naman pag inaantok, talagang nagtutukatok talaga. Naalala ko nung time na yun. Nung ako kasi, sa Taiwan, ang kontrata ko is, di ba, sabi ko kanina, straight na panggabi ang kontrata ko. Nung isang beses, hindi ko makakalimutan. Umalis ata kami, lumabas kami la Ate May, hindi ko matandaan. Anong oras na yun? Alas 6 na ako nakatulog. Ang pasok ko ay alas 10. So, gigising ako ng mga 9 o'clock pa lang. Kasi, papatuyuin ko pa yung buhok ko, ida-dryer ko pa. Di yun. Talagang ako sa pag-i-inspection ko, bigla akong na antok yung yung ulo ko. Yung mga IC laglagan. Sabi ko, Diyos ko Lord, paano ko to ayusin? Ang hirap. Shupo ang tawag dun. Shupo mo. Ang hirap yung mga paa. Tapos kasunod na nun QC na. Buti na lang hindi ako na QC. Nung time na yun, sabi ko, ang hirap kaso natagalan ako. Kunti lang nagawa ko. Yung output ko, kukunti siya. Kaya, ang kalaban mo, yung limpan mo. Kasi bakit daw kukunti yung yun. Dito sa sarili kong tindahan, pwede ako matulog. Pwede ako pwede ako magpahinga. Doon nung nagtatrabaho ka talaga, hindi ka pwede magpahinga. Kailangan talaga kompleto ang tulog mo. Yun, pag kompleto naman yung tulog mo, siya, talagang gising na gising yung diwa mo. Parang normal lang. Kaya, sanay na ako. Kaya ngayon, na-apply ko dito sa tindahan ko. Sanay na sanay ako ng night shift.
Pero siguro nung kabataan ko yun. Ngayon matanda na ako, parang iba na rin ang ano, pag tumatanda ka talaga. Sabi nga nung mga matatanda, 'di ba sisingiling ka raw pag tanda mo. Yung mga paa, ngayon nasakit na yung paa ko, nirarayuman na ako. Ayan, yan ang buhay tindera. Isang buhay tindera, yan ang aking ang experience nung ako ay nagtatrabaho sa hindi nagtatrabaho. Sabi pa nga nung iba, sabi nila, graduate daw ako ng 4 years course. Pero ang ending, magiging tindera lang daw ako. And so what? Wala akong pakialam. Dito ako masaya sa aking napiling profession. Masaya ako dito. Hawak kong oras ko. Sabi nga nila, graduate daw ako ng 4 years course pero ang ending tindera lang daw ako. And so, wala akong pakialam. Yes, tindera lang ako. Nakapagtapos daw ako ng 4 years course, BSBA Management. Pero ang ending, tindera lang daw ako. Tindera lang daw ako, sabi nila. Pero hindi ko ikinahihiya na tindera ako sa sarili kong negosyo. Ako ang manager at ako ang staff. Kung isipin ko, nakapagtapos ako ng college, tapos labas ko tindera lang. Pero mas gusto ko ito, hawak kong oras ko, naalagaan ko pa ang mga anak ko, simula nung baby sila, na habang lumalaki sila, kasama ko sila, hindi ko sila iniwan, kaysa ako yung magtrabaho sa ibang lugar, hindi yung mapapawali pa ako sa mga anak ko. Dito, hawak kong oras ko. Kung kailan ko gustuhin magpahinga, wala akong pagpapaalaman na boss. Magbakasyon ako, okay lang. Malito ko, okay lang. Walang sisigaw sa akin na eto gawin mo, bilisan mo ito, may deadline. Unlike nung nagtatrabaho ako, andyan lahat ng stress. Stress sa work, stress sa katrabaho, stress sa boss, stress sa paligid. Maraming stress. Kaya kung papipiliin ako, masaya akong tindera sa sarili kong negosyo. Kaysa mo masukan ako. Sila lang ang pinapayaman mo. Kung may kakayanan ka naman ng panindigan at simulang profession, go for it. Kung saan tayo masaya sa napili nating profession, huwag manghusga ng kapwa. Isa din ako sa naka-experience at may nakapagsabi na bakit daw pa ako nag-aral ng 4 years course? Ngayong ending lang ay pagiging tindera. Kanya-kanya po tayo ng gusto. At kung papipiliin po ako, pipiliin ko po maging tindera kasi kapag may job ka sa magandang kumpanya, kapag 60 years old ka na or 65 years old ka na, itsapara ka na sa kumpanya pinagtatrabahunan mo. Unlike ng isang tindera na kanyang negosyo, kahit 100 years old ka pa, sa'yo pa din ang tindahan mo, pwede mo pang ipamana sa mga anak mo. Kung mamausukan ka, baka ang kita mo ay sa bahay, tubig ko, masahe, pagkain, kuryente lang mapunta ang sweldo mo. Dahil nangungupahan ka sa malayong lugar at homesick ka pa, hindi mo pa kabili yung pamilya mo, yung mga mahal mo sa buhay. So, dito ako malaya kung gawin ang nais ko. Kaya, God bless po. Masaya maging tindera. Kaysa makipagchismisan lang. Ayan na, nasarahan na. Nasarahan na ito. Naliliit na siya. Liliit na siya. Sarado na. Eto na. So, eto, sara na din to eh. Natibag na tinan mo, 10 years ago. 10 years na nakakaraan. Tinan mo, akala ko hindi na to uunusin. Hindi na to aanuhin. Kasi lahat ginawa ko ng paraan nito. Ang mahal-mahal nito. Grabe, nung time na to, 2.8 atang isang plywood mirror. Grabe. So, ayan. Ito yung kay Nirong kwarto. So, pintura na lang yung kailangan dito. Ayan. Pintura na lang. So, dito, may bintana. Pinalagyan ng bintana. Yan. Pintura na lang ang kailangan. Dito sa kwarto ni Talindot. Pintura na lang.